بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Sura Al-Mursalat, ang mga isinugo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa Mursalat. Al-Mursalat Urfa. Si At-Tauri ay nagsalaysay mula sa Salama bin Kuhayli na nagsabi mula kay Muslim Al-Batin na nagsasalaysay mula kay Abu Al-Ubaydain na tinanong niya sa Ibn Mas'ud tungkol sa kahulugan ng Al-Mursalat. Urfa, at sinabi niya, Ibn Mas'ud, ito ay hangin. Ganito rin ang sinabi niya tungkol sa kahulugan ng Al-Asifat, Asfa at An-Nashirat, Nashra na ang tinutukoy ay hangin. Si Ibn Abbas, Mujahid at Al-Qatada ay ganito rin ang kanilang sinabi. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. Mga isinugo na magkakasunod. At sa Asifat Asfa, hanging nangangalit sa pag-ihip. Al-Asifat, ito ay isang uri ng hangin na kung ito ay umiihip, ito ay may dalang ingay. At sa mga hangin na nakakalat ng mga ulap at ulan. Al-Nashirat, ito ay hangin na kumakalat sa mga ulap sa himpapawid ng langit. At sa Farikat, Quran na nagbibigay pagitan sa kawastuhan at kamalian, at sa mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga sugo, upang magpawalang sala o di kaya ay magbigay ng babala. Katiyakan, kung ano ang ipinangako sa inyo na magaganap sa araw ng paghuhukom ay sadyang mangyayari. Kaya kung ang mga bituin ay maglaho ng kanilang mga kaliwanag, at kung ang kalangitan ay mabiyak at malansag, at ang mga kabundukan ay sumabog, at kung ang mga sugo ay magtitipon sa panahong itinakda upang sumaksi sa kanilang mamamayan, para sa anong araw ba ang mga palantandaang ito ay ipinagpaliban? Para sa araw ng pagbubukod-bukod, araw ang paghuhukom. At ano ang maipaliliwanag sa iyo ng araw ng pagbubukod-bukod? Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba naming winasak ang naunang lahi ng sangkatauhan? Pagkaraan ay aming hahayaang sumunod sa kanila ang mga huling salinlahi. Kaya,
sa ganito naming pinakikitunguhan ang Mujrimun. Mujrimun. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan. Walang pananalig sa ala at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba namin kayo nilikha mula sa isang hamak na tubig lamang? Similya? Pagkaraay, inilagak namin sa isang kalagayang matiwasay sa sinapupunan ng ina. Para sa isang itinakdang panahon, ayon sa sukat ng bilang ng buwan ng pagdadalang tao. Kaya kami ang nagtakda ng sukat at kami ang pinakamahusay sa pagbibigay sukat ng mga bagay. Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli, hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang kifat? Kifat. Ayon kay Ibn Abbas, ito ay nangangahulugang puok ng tirahan. Ayon naman kay Ashabi, ang loob nito ay para sa inyong mga patay, at ang labas naman nitong lupa ay para sa inyong mga nabubuhay pa. Tabari, versikulo 24, kapitulo 134. Hinango mula sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10. Para sa mga nangangabubuhay at mga nangamamatay, at dito kami ay naglagay ng matatag at nagtataas ang mga bundok at binigyan kayo ng malinis sariwang tubig. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli at sa kanila ng kafirun ay sasabihin, lumisan kayo doon sa malimit na inyong itinatakwil. Lumisan kayo patungo sa anino ng 3 magkakahanay na haligi ng apoy ng impyerno na walang lilim o kapakinabangan laban sa nagbabagang ningas ng apoy. Katotohanan, ito ang impyerno na bumubuga na naglalakihang tilamsik na kasinlaki ng kasar, mga palasyo o pinamamahayanan na tila jimalatun sufur na mga kawan ng dilaw na kamelyo. Ang jimalat sufur, ayon kay Ibn Habas, Mujahid at Sahid bit Jubay R ay mga lubid ng mga sasakyang dagat na binigkis hanggang ito ay maging tila mga bituka ng tao. Fat al-Bari, versikulo 8, kapitulo 556, Tafsir Ibn Kathir, volume 10. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. At yaon ang araw na sila ay hindi makapagsasalita at sila ay hindi pahihintulutang magbigay ng katuwiran o dahilan. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Yaong ang araw ng pagpapasya, kayo ay aming titipunin kasama ng mga taong nanguna sa inyo. Kaya kung mayroong kayong balakin, gamitin ninyo ito ngayon laban sa akin. Ito ay isinalaysay sa isang hadith na ang ala ay nagsabi, o aking mga alipin, kailanman ay hindi ninyo matatagpuan ang aking pakinabang upang sa gayon ako ay makinabang at hindi ninyo magagawang makamit ang aking pananakit upang sa ganon ako ay inyong masaktan. Muslim, versikulo 4, kapitulo 1094. At sa isang ayat ng Quran na nagsabi, at hindi ninyo kayang gawang saktan siya sa anupamang kaparaanan. Quran, versikulo 11, kapitulo 57. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
Katotohanan, ang mutakun. Mutakun, sila ang mga banal at mabubuting tao na may lubhang takot sa Allah, umiiwas sa lahat ng uri ng gawaing makasalanan at mga gawaing ipinagbabawal at kanilang minamahal ang Allah ng higit sa lahat. Nagsasagawa ng lahat ng kabutihan na kanyang ipinag-utos. Tingnan din ang sura, versikulo 68, kapitulo 34. Ay nasa gitna ng mga lilim at mga bukal ng tubig, at mga bungang kahoy na kanilang inasam-asam na kainin. Magsikain kayo at uminom ng may kaginhawaan ng dahil sa kabutihang inyong ginawa. Katotohanan, ganyan namin ginagantimpalaan ang musinun, mga taong mapaggawa ng kabutihan. Ang musin ay isang Muslim na gumagawa ng mga kabutihan ng dahil sa tapat na pagsunod niya sa kautusan ng dakilang Allah at hindi pakitang tao lamang at hindi rin siya naghahangad ng anumang papuri o pabuya mula sa kaninumang tao. Ang kanyang mga mabubuting gawa ay naaayon sa batas ng Quran at Sunnah ng sugo ng Allah. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. O kayong kafirun, magsikain kayo at magtamasa ng ligaya sa panandaliang buhay sa mundong ito. Katotohanan, kayo ay kabilang sa mujrimun. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. At kung sabihin sa kanila, iyukod ang sarili sa pagdarasal, sila ay hindi magsipagyukod, hindi nag-alay ng pagdarasal. Si Abu Hurayha ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, kung nalalaman lamang ng tao ang gantimpala ng pagtawag ni Adhan sa oras ng pagdarasal, ay maging ang pagtayo sa unahang hanay sa pagsasagawa ng sama-samang pagdarasal sa masjid, ay hindi nila makita ang paraang nito maliban sa pagsasagawa ng loterya. Ito ay kanilang gagawin, at kung nalalaman lamang nila ang gantimpala ng pagsasakatuparan ng Salatul Daur sa itinakdang oras nito, sila ay magpapaligsahan sa pagtalima nito upang maisagawa ito, at kung nalalaman lamang nila ang gantimpala ng Salatul Isha at Salatul Fajr, sila ay magtutungo sa masjid kahit sila ay gumapang papunta roon. Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 589. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Kaya ano pa bang paglalahad ang kanilang maaring paniwalaan, pagkaraan na talikdan ito o kapahayagan ng Quran?